What is up sa inyo mga sir? Welcome back. Nakuha ko na ulit yung motor galing sa may shop. Bibigyan ko kayo ng mga updates sa kung ano mga ginawa dito, and medyo matagal-tagal tayo nawala. So, atong ginawa dito is nilagyan na ng bracket tong or mounting tong tangke. Tapos mounting nung seat. Tapos ito yung sa fender. Then nilagyan ng mounting yung CDI, pati yung rectifier. Ang gagawin ngayon is wiring natin to. Yung mekaniko ko, si J-Boy. Nag-i-specialize siya sa mga gantong motor, keyway. Actually, nandito siya kagabi kasi pinalitan namin yung mga o-ring nito since may tagas yung makina. So, goods na siya, hindi na siya nagtatagas. Tatapusin na lang namin yung wiring and ipe-paint ko na, pipinturahan ko na yung mga bakal. Tapos yung tangke, kalakalawang pakita ko sa inyo. Ito yung gas tank. Since raw metal siya, na-expose na siya sa hangin, nagkalawang na siya. Ang kulay na gagawin ko dito is wala. Ipapolish metal ko siya, then clear coat ko. Then the rest dito is kulay black. Throttle na palitan ko na rin. Quick throttle na peking domino. Tapos stock cable. Then yung clutch cable natin is bago na, mas sakto na siya. So maganda na yung play. Ayan. Yun. Tapos ito palang pipe, galing to ng Lucena. Pinagawa siya ng isang owner ng ganito. Then binenta niya kasi nagpalit siya ng bottle pipe. Fortunately nakuha natin. Madami nagtatanong kung may play ba to. Wala tong play. Itong shock sa likod, struts to, bakal lang siya basically. Yan, so para siyang hardtail, wala siyang play. Ito yung gas tank, ipapolish natin. Mag-grinder ako. Ito yung wheel na gagamitin ko para ipolish yung grinder, or ipolish yung tangke gamit yung grinder. Polishing wheel to, malambot lang, so polish natin. Okay, so tapos na natin siya i-polish. Yan yung look niya. I-clear coat ko na lang siya para hindi siya mangalawang. Pero kumpara sa kanina na kulay brown, ito silver na siya. Ganda na itong look na to. So ito na yung gas tank. Nakasabit na siya dito sa labas. Yan, i-paint na natin siya. Ang i-paint ko ay Bosny na clear, para hindi lang siya mag-rust, kasi gusto ko yung look na itong raw metal. Okay, so simulan na natin. So tapos ko na yung first coat doon sa may tangke. Ito naman chassis. Itong mga part na to, gawin natin black para hindi rin siya magkalawang. Nabaklas ko na yung gulong sa likod. Baklasin ko lang tong struts. Then go, let's go. Okay, so ito yung side panels na ginawa, or side covers na ginawa. Lilinisin ko na din to para mapinturahan ko na rin. So medyo rough kasi yung edges niya. So linis muna tayo nito, then paint. Medyo minalas tayo. So habang pinapatayo natin yung paint, umambon bigla. Nakatakip tong motor dyan sa labas kasi hindi ko mapasok at nakabaklas yung rear wheel. Pinasok ko na yung tangke. Nandito na rin yung side panels. Patuyuin na natin ng konti na hopefully umaraw para makapagtuloy tayo dun sa ginagawa natin. Pero for the meantime, gagawin ko tong fender. Ito yung fender. Yan. So ang ginagawa ko ngayon is binubutasan ko siya para dito ko i-mount yung taillight. So go. Okay, so nagawa ko na yung butas dito sa may taillight. Yan yung fender. So ganyan ang dating niya. Pogi. Pe-paint ko na yung fender. Hindi ko lang naman siya pinipaint dahil nga hindi ko pa nabubutasan.
Pero since butas na siya, time for paint. So itong rear fender painted na yung rear fender, black siya. Okay na yan, yung struts, pati yung likod niyan, painted na. Two coats ng black to. Then nag final coat ako dito sa may tangke para sure na. 3 coats to ng clear. So papatuyuin ko na lang muna siya. Then papasok ko yung motor. Assembly tayo. Niisip ko kung itong struts pipinturahan ko din ng black. Pero parang feeling ko mas maganda pag pinalish ko na lang siya para meron akong color play dun sa may hindi lang siya basta black. So try ko munang i-polish, tignan ko anong itsura. Then if hindi ko gusto, ipipinturahan ko din ito ng black. Okay, so tapos na natin i-polish. Medyo madilim dito pero ito siya. Yan, polished yan. Kumpara sa kung ano siya kanina. So parang trip ko yung itsura nito. I think dito ako magpo-proceed. Ki-clear coat ko na lang to. Polish ko yung isa. Then goods. Fortunately huminto na yung ambon. Nilabas ko na yung tank para matuyo siya ng maganda. And so far, yan na yung look. Mabisa. So hindi na rin ako makapag-antay na mabuo to. Hopefully soon. Ang susunod na video is running na siya. Pero tangina, solid. Okay, so tuyo na yung paint. Ibubuuin ko muna ulit para maitulak ko papasok sa loob. So let's go. Okay, so dumating na yung mekaniko dito. Sisimulan na namin yung wirings ng motor. Binaklas ko ulit. Actually, hindi naman siya nakapatong lang kasi pinicturean ko kahapon. So, tatapusin na namin yung wiring. Papalitan yung O-ring dito kasi yun na lang ang hindi namin napalitan. Pero the rest okay na. Yung clutch ko is okay na din. And yeah, like I said, hopefully by the end of the day running na yung motor. And mabiyahin na natin siya para meron na tayo yung feedback kung paano ba ang takbo niya, kung komportable ba. Pero duda naman ako na komportable ito. Para lang ma-shakedown na natin yung motor. And if merong issue, ma-sort out na rin natin. Wala kasi, no? Pag pinasok ko yan, bilinaw yan. Charge lang kami ng baterya. Low bat kasi yung battery. Itatalo na lang namin para magkaroon ng karga. Then proceed na dun sa wiring dito. May gasolina na yung tabi. Yun, no? Yun, puta. Lakas din, ah. Kasi dyan, pag inaantok ka, papagising, no? Pabisa. card mo. Nakapalisan eh. Madumi card. So ito yung tsura niya ngayon, yung kalagayan niya. Mukha siyang chop suey pero kabisado din naman ng mekaniko natin yung wiring since ang motor niya rin is ganito. Ayan. So, tiwala lang. Okay, so since running na, ayusin lang yung wiring. Bibili ang bagong baterya ngayon.